Nako po, eto na pong balita mga kababayan. Nagbabala ang PNP, Philippine National Police, sa mga magrarally po sa November 30. Mga kababayan, sabi kasi nila talagang napakarami daw at libo-libo or milyon daw ang pupunta na magpoprotesta para isigaw ang katarungan ng taong bayan para mapanagot ang mga kawatan sa pagnanakaw sa pera ng bayan. So ngayon mga kababayan, ako po, nakakakilabot po na babala ito. Di ba meron pang mga allegedly military junta, military takeover, or yung sinasabi ni Auntie Claire na destabilization. Di ba sabi ni Inday Sara mga kababayan, na handa na siyang maging Pangulo ng Pilipinas. Kasi nga, yung mga nagbabalak po na magkaroon ng military junta or military takeover, pag nag-resign si BBM, agad-agad si Sara Duterte ang papalit. Ayon po sa nakasulat sa batas, na pag ang Pangulo ay nag-resign dahil po sa mga ganyang mga pangyayari, si BP Sara ng Pangulo. Nako po, mga kababayan, balik kamay na bakal. Mawawala na ang mga siraulo. Mawawala na ang mga korap. Mawawala na ang mga polboron sa kanto. Bawal na bawal ang matigas ang ulo. Ultimo nakahubad sa kalye. Bawal na mga kababayan kahit magsigarilyo sa kalsada. Yan kasi mga programa dati ni Tatay Digong mga kababayan nung si PRRD po ang naging presidente ng Pilipinas. Talagang disiplinado. Mula sa mga tao sa palengke, bawal magkalat. Tignan nyo ang Manila Bay. Ang linis. Naging viral po. Tuwang-tuwa yung mga foreigner na kaibigan ko. Yung mga nagka-crush sa akin na mga Inglaterra, na mga English, Netherlands, taga-Europe na mga babae doon. Tuwang-tuwa sila pag nakikita ako mga kababayan. Ang pogi daw ng mga Pilipino. Isa na raw si The Wonders. Mga kababayan, okay. Back to the topic. Nako po, panawagang ibagsak ang gobyerno. Bawal sa protesta sa November 30. Ito po ang mahigpit na babala ng PNP. Dahil huhulihin kayo. Ipagbabawal kayo. Ganon. Mga kababayan, kaya ito na po ang video. Sabay-sabay po tayong manood. Tapos mamaya, after the video, mag-react po tayo. Okay po? Wala tayong natatanggap na threat pero patuloy po bilang bahagi ng trabaho ng Philippine National Police ang patuloy po na paggagalap ng intelligence reports po kung may threat man. Ang ginagawa po natin kaya tayo nagdi-deploy ng ganyang karaming tao para maiwasan po yung pagpasok o paggamit ng mga ibang grupo para pumanggulo sa supposedly ay maayos na pagrarally. Mahigpit na ipagbabawal sa sinumang lalhok sa ika-2 trilyon peso March sa linggo, November 30, ang anumang panawagan ng pag-uudyok, paghihimagsik, pag-aalsa laban sa pamahalaan. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, isa sa naging kondisyon para aprobahan ang permit ng grupong lalahok dito ay ang pagkakaroon ng ligtas at maayos na protesta. Kung mapapansin niyo po, ang isa sa prerequisite o requirement ng mga city government ngayon bago sila aproban yung permit na hinihingi nila na magsagawa ng rally, ito po ay pinapaloob nila sa kanilang Memorandum of Understanding. Specifically, ito po yung mga pinagbabawal nila. Kapag ito po ay nakita nila may paglabag sa MOU na halimbawa yung sa balaklava o pagtatakip ng muka, ito ay magiging reason para sa mga future ng mga applications po nila para po hindi na ma-aproban yung mga grupo na lalabag po dito. Tinitiyak naman ng PNP sa publiko na sisikapin nila na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa pagtitipon at hinihimok ang mga kalahok na makipagtulungan sa mga otoridad.
2 araw bago ang gagawing ika-2 trilyon peso march, magtataas na sa full alert status ang National Capital Region Police Office o NCRPO. Ayon kay General Tuanyo, bagamat walang namomonitor na banta, nasa 15,000 pulis ang kanilang ipapakalat sa Metro Manila. Teka lang mga kababayan. So ito pong November 30, naku po, bali-balita kasi na ito. Talagang lalahukan ng maraming mga protester. Ang mahirap pa dito, baka samahan ito ng mga terorista na makakaliwa. Ito po yung iniiwasan ng maraming mga nagrarally kasi nga baka maulit muli yung nangyari po sa Menjola, September 21, na anibersaryo ng batas militar ng rehimeng Ferdinand Marcos Sr. na nagkaroon po ng batuhan, sakitan, may mga na-hospital na pulis, meron pa ngang natusok ng matulis na bagay at ito ay ikinamatay pa, mga kababayan, at halos 200 po na mga nagrayot ang nakulong. Na-hospital din ang mga pulis, nasugatan. Meron pang mga nanakawan na mga hotel, gaya ng Hotel Sogo na pinagnakawan ng mga nagrarally. Ito yung mga kabataan na binayaran para manggulo. So sinasabi nila mga kababayan, ibinibintang po sa mga Duterte na sila umano ay binayaran para manggulo. Pero fake news yun mga kababayan, hindi totoo na ang grupo o partido ni Sara Duterte ang may pakana. Meron daw grupo na talagang pinagplanuhan na guluhin yung rally. Yun po yung bali-balita mga kababayan. So ngayon, itong rally ng November 30, Bonifacio Day ba ito mga kababayan? Birthday ni Bonifacio Day? Ano bang meron po or National Hero Day? Yung November 30, mga kababayan, nyo nga, i-search nyo po ano pong meron sa November 30. Ito ba ay National Heroes Day, mga kababayan? I-check nyo nga po, November 30, o holiday po ito. Ayan, Bonifacio Day pala ito, mga kababayan. November 30. So, ito pala yung, ito yun. Ayan o, in the Philippines, November 30 is a regular national holiday known as Bonifacio Day. It commemorates the birth anniversary of Andres Bonifacio, a national hero and the founder of the Katipunan, the secret society that initiated the Philippine Revolution against Spain. Isipin nyo, siya po yung ama ng ng Katipunan, ng KKKK para ng revolusyon laban sa Spain sa pananakop ng mga dayuhan noon. 'Di ba mga kababayan? Kaya itong November 30, dahil araw po ni Bonifacio na kanyang kaarawan, talagang ang ating kapulisan ay nakaredy po sa anumang mangyayari na hindi aasahan na idudulot ng rally na ito. Kasi nga ayon sa mga bali-balita po, baka merong manggugulo na ibang grupo na hindi lang magrarally kundi maghahasik po ng kaguluhan. Ito po yung bali-balita po sa social media. Kaya yung mga pupunta po na mga magrarally, pagka may ganyan na mga nakatakip sa muka, huwag kayong sasama. Kasi bawal nga po sa policy or patakaran ng mga kukuha ng permit. Pag nakatakip ng muka, bawal yun. Yung panawagan na ibagsak ang gobyerno, bawal yun. Tignan nyo po yung rally po na isinagawa ng Iglesia ni Cristo.
3 araw po yun na naging peaceful. Inabot lang po ng 2 araw. Mga kababayan, na doon po nagpasabog ng balita na revelasyon ang kapatid ng pangbansang ate na si Senador Amy Marcos sa sinasabi na napulburon bisyo ng kanyang kapatid. So hanggang ngayon mga kababayan, marami pong revelation. Gaya ng mga pagputok ng mga revelation ni Saldico na di umano itong abogado ni Saldico ay blinakmail daw itong si BBM na wag na daw ituloy na kanselahin ang passport ni Saldico, kung hindi tuloy-tuloy pa rin ang pagpapalabas sa mga video. Yun po, pero sabi naman ng abogado ni Saldico, hindi totoo yan. That's untrue. Sabi ni Attorney Rondain, mga kababayan, pinabulaanan niya na may ganon na ginawa ang grupo ni Saldico. Diba, kinancel na kasi, naging wanted na po mga kababayan. May blue notice na ba o red notice ito sa Interpol. So ngayon, tuloy po natin mga kababayan itong sinasabi ng AFP or PNP na gagawing rally po sa November 30. Saka 15,000 po ng kapulisan ang ipapakalat para ma-secure po ang peace and order. Ito po. Mahigit 8,000 dito ang manggagaling sa NCRPO, habang ang iba ay mula sa kalapit na rehiyon. Kabilang sa mga pagtatalagahan ng deployment ng PNP ay ang mga lugar na pagdarausan ng protesta gaya sa People Power Monument at White Plains. Popostihan din ng maraming pulis ang paligid ng Malacanang sa layong masiguro ang maximum visibility, mabilis na pagresponde at epektibong crowd management. Marami po yung mga nag-a-attempt na mag-rally po dyan sa Menjola sapagkat yan po ay napaka-busy street. Lagi naman po, tuwi-tuwi na kapag may rally, i-expect po natin na may mga nagpupunta po kasi dyan. Ito po ay para, marami man ang pulis natin dyan, ay para ito i-proteksyonan. Buat ang mga nagra-rally natin ay yung mga tao na sa paligid. Naka-standby din ang specialized unit ng PNP para masiguro na magiging mapayapa ang mga pagkilos. Teka lang, ano naman ang sinasabi ng mga komento ng mga netizen? So ito po ang mga komento. Ayan nag-comment si Pelsen Tugbo. Marcos resign, sobrang laganap ang korupsyon. Ikulong kung sino man magpabagsak ng gobyerno. Naku po, yun ang sabi. Puppet National Police, alaka, daming mga talagang galit. Okay po. So ano bang sinasabi po ng kapulisan? Ito po. Kabilang rin sa mga pulis na itatalaga ang mga negotiating team, monitoring team, medical, legal at investigating team at arresting officer. Ito po ay anticipation sa mga kapag makikipag-usap. Kung halimbawa po, kung mapapansin nyo, nandiyan din po yung ating mga medical teams. Siya na po ay mga nakaantabay, just in case na mga kailangan ng mga ganyang klase po na servisyo. Halimbawa, yung mga medical teams natin, yung mga arresting officers natin, ina-anticipate lang po natin yung mga posible na mangyari sa isang situations po, sa bawat lugar na meron po tayong pulis at realista. Sa ngayon, ayon kay General Tuanyo, iisang grupo pa lamang ang nabigyan ng permit to rally at ito ay ang Trillion Peso March Movement. Ang inaprobahan ng Quezon City Government, yung pong isa ang designated po ay sa White Plains. Ito po ang napag-usapan dito, ang napagbigay sa kanilang permit ay magsisimula ng November 30 ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon o gabi. So yan mga kababayan, ang mga maiinit na balita. Matindi mga pasabog ni Saldico. Sandro magnanakaw, sabi ni Saldico. Naggalit pa sa akin, mga ganun. Naku po, mga kababayan, yan yung mga balita. Kaya, anong masasabi nyo po dito sa mangyayari po na November 30 rally? Araw ni Bonifacio, ang utak ng KKKK. Mga kababayan, isang like po, isang share at isang subscribe. Salamat po.